Lord, hallelujah Lord, magandang gabi po. Salamat Lord sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin Lord, sa buhay sa kalakasan Lord. At sa aming araw ngayon Lord, Sabado tanungan namin Lord, naway sa aming message Lord, na pag-aaralan ngayon magkaroon ng tanong ang bawat isa Lord. At ang mga magulang po, matuto rin po na magputo sa mga anak Lord, upang sa ganun Lord, kahit sa simpleng tanong Lord, magkaroon po ng revival po ang bawat isa. I-bless niyo rin ang buhay ni Rev Francis na siyang mangunguna po sa tanungan na ito Lord. Kayo po magpala sa bawat isa sa amin sa spiritual Lord. Nabalik ko po ang papurit pa sa salamat sa iyong banal na pangalan, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yung sinisimbolo ng pagbe-burn ng offering? Bakit kailangan sunugin? Ang naunawa, natanggap kong revelation. Ang nakita ko, yan yung general master key. Sa revelation natin although marami yan Yung burnt offering, unang-una sa lahat kasi pagkabereyan yan. Master key yan. Pagsisisi sa kamangmangan yan. Paghandog ng sarili mo sa Diyos niyan. Wala ngang matitira sa tao susunugin lahat-lahat. Yung ibang offering, pansinin nyo, may matitira. O, maghahati-hati pa, may mabibigyan yung mga pare. No? Yan. Minsan mayroon pa nga dyan, yung kakain din, mga kapatira din. Ano kasi iba yung sabi nila, kaya daw kailangan sunugin kasi daw para yung usok. Kasi pataas daw ang usok. So, ibig sabihin, pataas yung yung Panalangin. aroma sa Diyos. Panalangin yan. Katulad ng altar of incense. Yung aroma. Yung nababasa ko dati, yung taba. Nabango samyo. So, type yan ng sakripisyo. Kailangan makarating sa Diyos yung sakripisyo. Naalala niyo si Cornelio? Yung panalangin daw niya nakarating sa langit. So, type yan ng sakripisyo. Type yan ng pag-devotion. Yung PDT natin, parang tulad niya yan. No? Actually, yung buong buhay natin, yung take my life, a living sacrifice. Yan yung unang burnt offering. So, individual berean. Individual, yan yung type sa akin Ano yung type ng denomination dyan? Ang ibig sabihin kasi niyan, ang unang-unang niyan, yung yan ay for the atonement So complete yung spiritual meaning yan. Atonement, sinisimbolize nito yung sabi dito, purification and made atonement for sin by satisfying the wrath of God. May galit ang Diyos doon sa kasalanan. So, kailangan nating maghandog sa Kanya. Burnt offering yan. Ang gagawin natin, kaya nga yung kanina, binanggit ni Brother Francis, walang matitira. Ika-cut into pieces yung lahat ng yan. Yung carcass niya, susunugin din yun. Walang matitira. Walang ibibigay sa priest or naman. Bagkus total yun, complete devotion ang ibig sabihin, total surrender sa Diyos yun. Parang it signifies total dedication and surrender to God. Yun yung sabi yan ang denomination, no? Then ang isa pa, yung kaya burnt offering is may kinalaman din doon sa purity. Bakit? Kasi yung 'di ba yung hayop na male animals yung kailangan doon hindi female. Mayroong iba diyan parang babae. Walang defect. It symbolize purity and perfection na makakaano doon sa Diyos, makakarating siya sa Diyos. At lastly, yung substitution. Pansinin niyo, yung taong may kasalanan na maghahandog, siya, 'di ba may dala siya? Sasabihin ng priest, ililehans niya yung dala niyang handog, isa-substitute yung kasalanan doon sa handog na dala niya. So lahat ng kasalanan niya doon mapupunta. So parang ang sabi dito, transference yung kasalanan ng maghahandog doon sa animal. Yung pagkakaiba niya,
yung sin offering, parang malawak siya. Magsimula sa kay Christ, sa leader, sa mga miyembro. Pagdating sa burnt offering, parang individual na siya. Yung na-search ko lang po is sa burn offering, i-fully sacrifice yung isa-sacrifice yung animal doon sa altar, tas walang ititira. Kasi sinisimbolize doon nun yung as in yung total na surrender, yung as in yung buong mo daw, yung buong isusurrender mo daw yung buong iyo. At yung typology daw nun sa sa ibang Christianity, yung pagbe-burn offering nila is pinopoint din yun kay Jesus, and nire-represent doon na yung believers, i-offering nila yung buong buhay, kung paano nila in-offer ng walang natitira doon sa animal sa altar, ganun din doon sa buhay nila. Tapos yung sin offering naman po, yung animal's blood is na-place doon sa altar, tapos yung other parts naman is na-burn sa labas. And yung Paul, blood, yung pinikwento mo. Yung type. Kwento mo na yung type. yung typology po doon sa sin offering, yung blood niya mapupurify and magbibring ng forgiveness sa Hebrews 9:22 sa ibang Christianity po. Actually, may differences lang yung fats saka yung mga laman loob. Doon sa burnt offering kasi yung i-skinned yung yung animals na dadalhin nila. So tatanggalin yung balat, tapos yung isa-separate din yung mga laman loob, then tatadtadin yun, tapos i-burn. Dito sa sin offering, isa-separate yung fats. Ito yung kaibahan ng sin doon sa burnt. Ang fats kasi, ang ibig sabihin yan yung pinakamasarap na part, sabi dito. At sa Diyos, ang significance niyan, yan yung best for God. So sineseparate yon nung mag-slaughter niyan, then panghuli yon nasusunugin. So iaano siya, yun yung pinaka best part of the animal, symbolizing the best for God. Ito yung sinishare ko na to, parang na rin to doon sa rituals eh. So, although hindi pa tayo sa rituals, pero inaano ko na yung rituals kasi mahalaga siya. Details kasi yung dapat na natin dito. Yung fats na yan, sweet smelling sacrifice daw yan sa Diyos. Although it's also burnt offering, parang yung sin offering ay, kaya nga binanggit dun sa isang picture na yung sin saka burnt. May aroma kasi yung fats, Brother Francis. Mayroon siyang... May aroma siya. Yan yung sweet smelling sa Diyos. Parang mapiplease mo yung God dahil sa aroma na yon. May fragrance siya. So sa anong tipo, yan mamaya sagutin mo din yan. Paano yan yung sa handog natin spiritually? Same lang din ba may 7 times spring? Yung sin offering pala, kakainin nga ng presyon, yung sin offering. Doon sa burnt wala. Dito, tapos i-burnt din siya doon sa outside the camp. Whether kung anong sitwasyon ng sinner. Halimbawa, yung mag-ahandog. Kaya nga yung isa sa baguhan yan eh. Ayun yung nililid pa lang natin kay Christ. Okay? Dinadala pa lang natin sila kay Christ. Di general, hindi pa niya alam yung kailangan maging berean, kailangan magpahukom, no? Pero dapat idugtong talaga yan. Kaya nga may sin offering. So, yan ang shortcut. So, ina-expect ko sana may in denomination may magpapaliwanag dyan. So, tuloy lang tayo EA1 sa denomination. End time, hindi na umabot yung end time dyan. So, kung makuha nyo lang yung susi ni Barbanam na magbere yan, edi mamumulot ka pa rin sa denomination tulad ng ginagawa ni Barbanam. Okay, so ngayon, pinipilit natin mamulot. Kaya ako tanong ng tanong. Dagdag pa ako dun sa sin offering. Kapag yung presentation ng offering, yung person na to, na siyempre depende doon sa kalagayan niya, whether siyempre young bull yung isa female goat or lamb or even turtle dove. Tapos bukod pa doon, may dala-dala siyang 10th part of the epa na fine flour. So depende pa rin doon sa kanyang So hindi lang pala yung bull, goat, saka sheep or lamb
sa turtle dove, may ika-10 bahagi din nung ano, nung flower, yung pine flower. So parang may ano doon, may kasama din doon sa meal offering 'yon. May connection doon sa meal offering. So yung 5 offerings, mayroon siyang connection sa lahat. So, yun yung napansin ko lang dito na gusto ko lang idagdag. Yung laman loob, 'di ba yung laman loob, may mga fats 'yon. Tatanggalin din 'yon. Halimbawa, yung kidney nila, yung lobe nila, yung liver nila. Pag may fats 'yun, tatanggalin din 'yon. So parang isa-isahin ng Brother Francis. Kung papuri panalangin pag may umaawit, kaysa nakatunganga ka lang. So you give the best of you pag ginawa mo yung bulong papuri panalangin. O kung nakikinig ka lang versus nag-ampon ka, nagtanong bulong ka, mas malalim ang worship mo, mas malalim ang sakripisyo mo, mas nakiwala yung fats mo kung ginawa mo yung progressive na pinapagawa. Kasi dati, medyo baby ka pa. Oh, hanggang uwi ka lang. Ngayon, nagtatanong ka na. Ngayon, nag-aampon ka na. Naghahandaog ka na sa gabi, mga ganyan. Dati umaga lang inaatinan mo, ngayon umaatin ka na rin ng hapon para sa pamilya mo. Umaatin ka na rin gabi para sa malalalim na bagay ng Diyos. Yan yung halimbawa na fats. Di ba sa Revelation, may mababaw, may malalim. O yan ang fats. Yan yung laman loob. Sa sin offering sa Leviticus 4:17, sabi Brother Francis, at ilulubog ng saserdote ang kanyang daliri sa dugo at iwiwisik na makapito sa harap ng Panginoon sa harap ng tabing. Tapos dito, Brother Francis, may ano pa dito Lalagay din doon sa Maglagay dambana. siya ng dugo sa ibabaw ng anyong sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon, na nasa tabernakulo ng kapisanan, at lahat ng dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang pagsusunugan ng handog na nasa pintuan ng Sa tabernakulo. labas yan, yun yung labas. Yung Tagalog na kanta at saka yung English na kanta, yung Now I Can Go Into the Holy of Holies, pinakita yung video niyan. Yung sinasabi mo. Yung makapito, yan ay ibig sabihin ng progressive revelation. Di ba sa Daniel, isang selyo? Pero pagdating sa seal up the words, pero pagdating sa Revelation, 7 selyo. So, ganun din yan. Nagdetalye. Isang church age, naging 7 church ages. Dumetalye, nag-Roman candle. Yan. So, para malaman nyo, may selyo ba ako? Willing ka pumasok sa tabing. Pero yung tinatamad, iwan yan. So, kaya may panakot tayo mga tamad. Ginigising natin habang may oras pa. Brother Papatiran Itong burn offering at saka sin offering, paano natin ito maititipo sa mensahe natin ngayon sa Kukum Ministry? Ngayon ang papakita revelation dyan. Nakita ko revelation ganito. Yung burn, lahat sa Diyos. Nasa baba niya. Tapos, yung sin, may matitira sa priest. Maganda yung application dahil may hukom ministry tayo eh. Itong sin, di ba, nagsisi ka na general, no? Pagkabereyan na yan. Sumula dun sa pagkabereyan na pagsisisi mo, papasok ka sa detalye. Kung bereyan ka talaga, ha? Papasok ka sa detalye. Pansinin mo to, may hati-hati na. Hinati na yung laman loob. Hindi ba sinabi ba rito? Meron iba kakainin ng priest eh. Sa dulo ba sa inyo? Other parts were roasted for the priests. Ibig sabihin, yung una, personal kang pagkaberehan mo sa Diyos yan, di ba? Yung susunod dito, gagamit ka na ng hukom. May LCM, PTA, Progressive Ministry. Kailangan mo na ng hukom, kailangan mo na ng tao, mai-involve na yung manggagawa rito eh. Ma-involve na dito yung guide mo, yung supervisor mo, yung ma-involve na dito yung busisi na. May asawa ka na, may pamilya ka na, may kapatiran ka na, may church ka na. Paano ka pa makipag-deal? So itong sin offering, sa Diyos din to. Pero yung pag-worship mo sa Diyos, may detalye na. Kunwari, pag nagsamba tayo, kanta lang ba tayo? O bilang baguhan, kanta ka lang.
Pero ngayon may pamilya ka na, may bulong papuri panalangin ka na. May tanong bulong ka na dahil may anak ka eh. O may ampon ka sa church. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo lang. Nung ikaw ay baguhan, pagpasok mo sa church, hindi mo inisip yung pamilya mo, asawa mo. Ayan yung mga traditionalist, di ba? Ang inisip na sarili nila. Kasi nagsisisi ka pa. Hinahandog mo muna yung sarili mo sa Diyos. Hindi pa dumarating sa revelation sa pamilya, sa buhay mo, etc. Oh. Siyempre, pati buhay mo, may busisi pa yan, maninigarilyo ka pa ba? Di ba? Oh, ipa-priority mo pa ba yung mga libang versus parang tayo sa oras. Binibigay natin yung ibang oras, hinahati natin utak natin, pingkaw yan. Yan yung gusto ko sabihin kanina, yung pingkaw. Sabi ni Menan, defect. Sa Tagalog, pingkaw. Yung mga nagandog ng pingkaw, parang hindi mo binibigay full attention mo sa Diyos. O, nahati mo pa yan sa gawain bahay. Although kaya mo naman i-adjust. Hindi yan isang bagay na hindi maiwasan. Yan ay kaya eh. Pero iba, gusto pa pagkakitaan yung oras na yan. Di ba? Gusto pa pagkakitaan yung oras na yan. So, iba-iba. Sige. Hindi siya 50% na ibibigay mo buo lahat yun. At sabi Yung burnt offering. Burnt offering. Dito sa sin offering, dahil talagang berayan ka, may burnt offering ka, hawig na hawig to, pero may busisi na to eh. May detalye na to, may paghahati na to, may involved na yung priest to eh. Hatian mo na yung priest eh. O yan yung type ng hukom ministry na pumasok na sa detalye. So yung sige. Kasi doon sa sin offering, mayroong tinatawag na intentional sin saka unintentional sin. So pagka ang sabi dito, yung may mga different offerings for the different sin. Halimbawa, yung anointed priest, siya mismo sa sarili niya kailan niya magandog for the sin offering. Pangalawa, whole congregation. Pangatlo, yung leader. Yung leader yan yung halimbawa, yung leader ng tribo. Pangatlo, yung common person, yan yung mga lang. Tapos may ano yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba, yung isa 100% sa Diyos, sunog. Yung sin offering, hindi 100%. May matitira sa mga priest. May kakainin din. So, ibig sabihin, may ma-involve ng tao. May ma-involve na ministry. May detalye na. Pumasok ka na sa detalye. Hindi lang general na hingi lang tawad. Yan. Yung version ng denomination, parang yun lang eh. Tapos, yung detalye sa pamilya, etc., iba pa yun. Pag tayo nagkrusada, general public, sisigaw mo. Parang stage 1, stage 2 lang yan ng engganyo at panakot. Kasi, general pagsisisi pa lang, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Message ni Barbanam. Bibigay ko sa buhay ko, pipreach kita sa lahat na lansangan. Iligtas mo lang sa impyerno. Parang ganyan lang yan. Doon sa whole congregation at doon sa priest, ang inahandog nila yung young bull. Sa sin offering yan yung leader, yung male goat. Yung isa, female goat or lamb. Doon sa common person yun. Tapos doon sa mga mga turtle dove yan, pigeons, pine flower, yan yung mga... Kung mahirap o may kaya. So may levels din siya. So paano natin yan i-apply? May level din talaga tayo, no? Meron sa atin mas masipag. Yung kayamanan natin, so yung kayamanan, pinaliwanag na yan sa Old Testament kung may kaya ka o hindi. Dito sa atin, spiritually, may mas malakas, may mas mahina. May mas lukewarm, may mas zealous. Hindi pantay-pantay ang antas natin eh. Yung nakarating dito sa room,
mas mataas ang antas nyo kumpara sa hindi pa pumapasok. Ang titingnan nga ng Diyos kung berean ka, di nagsisikap ka. Nakikipaglaban ka sa laman mo. Pero yung halimbawa na mas mayaman, at yung priest kahit hindi yan mayaman, obligado, pinakamalaki yung handog niya. Ibig sabihin, yung ikaw na leader, spiritually, matured hukom, o naglilid na hukom, yung pinakamalaki yung sakripisyo mo. So yung iba, ayan, salamat sa mga ikot ng picture. Type yan ng gaano kalaki na ba yung iyong maturity. Gaano kalayo na ba ang iyong abante. Kasi kung mas malaki, syempre, tutulungan mo yung iba. Mas maraming mahatian mo sa iba. Diba? Kung mahirap ka lang, Paano yun mahirap bato-bato lang. ka pero ikaw yung priest? Iyang bulyon, ang mahal nun eh. Hindi. Yung priest, obligado, mahal. Kaya pwede lang, sige, kupitin niya yung pera, di ba? Anong tipo nun? Pinakamahal yung kanya kasi Ito yung handog hindi na- mo. Paano tipo nun? Paano tipo nun? hindi mo pinagkakitaan niya, tinanggap mo lang ikapu eh. So, katulad sa flood control, kontrolado ng high priest kung gaano kalaking perang gagamitin niya para sa sarili niya. Yung mga paring Katoliko, may nangyaring ganyan, di ba? May yumayaman. Pero yung galing yan sa handog ng mga tao, sa ikapu, sa mga hindi naman literal ikapu, Katoliko, kumbaga yung handog ng tao. Pero ang issue rito, hindi yung kung corrupt ko, hindi na. Obligado ka sa Diyos na pinakamalaki yung handog mo. Parang full-timer ka eh. Bilang full-timer, kailangan buong buhay mo handog na dyan sa pagsusupervise. Yung pagre-recon. Kaya mas malaki yung sakripisyo mo. Ang sakripisyo mo, kasama na yung paghuhukom mo, yung pagsusupervise, pagre-recon mo, pag-opisinalite mo, etc. Kaya malaki yung kung ikaw pinaka-matured, kailangan pinakamalaki ang sakripisyo mo. Hindi dahil mapera ka. Kasi yung pera ng high priest galing naman sa tao eh. Kung dedicated ang buhay mo dyan. So, spiritualize natin. Binigyan ka ng Diyos ng mas maraming pagkakataon. Gamitin mo yan dyan. Gamitin mo yan dyan. Since hindi na to pera, kung spiritualize natin, hindi na to pera. Ito na yung pwede natin sabihin, ito na yung mga tao na nagkukonsulta sa'yo. Ano ba yung binigay ng tao sa'yo? Attention, o obedience, o kaya pagpapasakop. May nagpasakop din sa'yo. So yung may nagpasakop sa'yo, kaya malaki yung baka mo. Hindi ka kambing o kordero lang o bato-bato. Kasi so imbis na pera, kundi ang binigay sa'yo is pagsunod, no? Pagtalima. Kailangan samantalain mo yan. Kung binigyan ka na ng authority, kasalanan sa Diyos, hindi mo gamitin yung authority niyan. Kasi sa'yo sisingilin ng Diyos yung dugo nila. O ganun din yung high priest. Binigyan nasa kanya siya na nga may hawak nung mga contribution na pera eh. Kaya hindi pwedeng maliit yung handog niya. Hindi siya pwedeng maghandog ng bato-bato. Ano kukupitin niya yung natirang pera? Flood control. Hindi. Kailangan gamitin niya. Inutos talaga ng Diyos, pinakamalaki na yung kanya. Ano yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba, yung isa 100% sa Diyos, sunog. Yung sin offering, hindi 100%. May matitira sa mga priest. May kakainin din. So, ibig sabihin, may ma-involve ng tao. May ma-involve ng ministry. May detalye na, pumasok ka na sa detalye. Hindi lang general na hingilan tawad. Yan. Yung version ng denomination, parang yun lang eh. Tapos, yung detalye sa pamilya, etc., iba pa yun. Pag tayo nagkrusada, general public, sisigaw mo. Parang stage 1, stage 2 lang yan ng engganyo at panakot. Kasi general pagsisisi pa lang, ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Message ni Barbanam.
bibigay ko sa buhay ko, pipreach kita sa lahat na lansangan. Iligtas mo lang sa impyerno. O, parang ganyan lang yan. Bakit walang fats doon sa ano, sa burn? Pero doon sa sin meron. Yung Sineperate. bird med, pati yan, hindi lang nabanggit. Oh, Meron hindi, yung hindi. fats. Dito kasi sineperate yan. Sa ano. Yan ay busisi. Yan ay Yung blood. busisi. Yung pagse-separate, laman loob, fats, etc. Ina-identify na natin, kung baka lumalago na tayo. Di ba, may birada sa akin, ikaw bigay mong daliri sa'yo, kakainin mo yung buong braso eh. Pero hindi na alam, kahit saan church, kahit lihis pa nga yung mensahe, pag lumalalim ka dun sa anumang samahan na yan, anumang aral na yan, mas komplikado, mas detalyado, mas busisi. Baguhan, general na, bata ka pa, baby ka pa, spoon feeding ka pa, robot ka muna. Pero dito, dapat mag-aral ka na ng tanong bulong, mag-aral ka na ng bulong papuri panalangin, smooth transition, mag-aral ka na ng ampun, mag-aral ka na ng bakanting oras sa anak, sa pamilya. Oh, DVBS, sa LCM, ano ba yung requirement ng mag-asawa, yung dote, napakabusisi natin kumpara sa iba. Kaya tingin lang aral ng tao. Pero lahat yan, biblical yan. Biblical, may malalim na revelation, palalim na revelation mo. Kung gusto mo maging malugod, makabigay lugod sa Diyos, lalalim ka sa revelation. Hindi ka magpapabata-bata, pabansot-bansot. Hanggang dito lang ako. Di ba nangyari yan? May mga kapatiran, nabubuhay pa sa Dark Ages, nabubuhay pa sa traditionalist. Maliban ampun ninyo, paliwanagan nyo. Marami pa tayong kapatiran, nasa ano. Buti kung ibang denomination sila, ibang church na sarado. Hindi kapatiran natin yan eh. Utang natin yan eh. O, ibig sabihin, kailangan pumasok na tayo dyan. Yung paghahati ng taba, laman loob, etc. Kailangan pumasok na tayo dyan. Yung general sunog lang yun. Pero ito, hindi na, hiwalay mo na yung hasang, hiniwalay mo na yung ano. So, tinuturo na tayo. Parang, dati, tinapay lang kinakain mo. Ngayon, isda, dapat alam mo, hiwalay ng buto. Ganyan ang ibig sabihin. Kailangan umabante tayo. Hindi pa tayo pwede matatiling general lang. Pero hindi ka umaabante, hindi ka talaga berean, ha? Pagka berean yung tunay na naghandog ng general eh. Pag tunay kang berean, papasok ko na sa detalye eh. Papasukin mo yung ibang handog. Gagawin mo yung ibang handog. Paano po tayo magkakaroon ng burnt offering sa panahon natin ngayon? Sinagot ko na yan kanina eh. Mag-10 vision tanong ka sa kapatiran na. Mag-2A ka sa kapatiran ngayon. Sinagot ko na yan kanina. Shortcut lang. Berean, surrender sarili sa Diyos. General, no? O parang Acts 2:38, repent. So, ano yung kasunod? O, 10 vision tanong mo ah. Ano pong apelyido ni Eva at Adan? Hindi mo pa kailangan ng apelido dun. May ibang talata, under whom, under heaven, who, kasi Jesus naman yun. Of whom, under all families on earth has been named. So, ibig sabihin, anak ng Diyos, edi Diyos. Apelido Diyos, apelido Elohim family. Okay. Kaya ka lang nag-apelido dahil marami ng pamilya eh. Ano ba ang requirements ng Diyos na kanilang i-burn offering na hayop? Sheep ba o goat? Kasi may nabasa ako sa Google, whether sheep or goat. Depende sa yaman. Sinagot ko yan kanina, no? Kung nakinig ka kanina, sabi ko kanina, depende sa yaman mo. Ngayon, tinype ko pa yung yaman na yan. Kung panahon ng Israel noon eh, physical na yaman, sa panahon natin yung spiritual na yaman, gaano ka matured berean ka? Gaano ka Ibig ba abante sabihin, ka na ibig ba sabihin, kahit na goat, okay lang sa Diyos yun? Kasi pagdating sa Leviticus, pansamantala,
Lahat naman, sa natural na tao sa mundo, lahat naman gusto yumaman, di ba? Natural na tao. So kung Old Testament, hindi na kailangan utusan ng Diyos sa galingan mo next time lakihan mo na next time ang handog. Natural sa tao gusto nila yumaman eh. Gumanda ang buhay. Di ba? Sa mga kasama natin. Ganon din, di ba? Pero, so hindi na inuutos ng Diyos, pero biblically talagang inutos o spiritually, kailangan yumaman tayo spiritually. So kung ang physical na yaman ay type sa spiritual dito sa Bagong Tipan, dito sa application natin sa progressive ministry, ibig sabihin, hindi pa ako tapos, sandali. Huwag ka makontento sa mababaw. Mababaw lang alam ko, okay na dito. Kailangan umabante ka. Kung paano lahat ng tao gusto umasenso ang buhay, spiritually, higit pa mas dapat umasenso. Lumago ka sa unawa, lumago ka sa disiplina. So hindi lang yan unawa, hindi lang yan head knowledge. Disiplina kasi, pwedeng may alam ka pero ayaw mo takot ka mag-assert. Nasanay ka na amu-amuin ng anak, di ba? Nasanay ka na walang ampun-ampun, kanya-kanya, walang pakialamanan. So kailangan umabante rin tayo spiritually. Kailangan yumaman din tayo spiritually. Yan ang ibig sabihin. O sige, nasagot na. Tanong ka ba, Mr. Berna? Pag nag-offering ang isang tao o kaya yung buong sambayan Israel para sa kasalanan, ang nabanggit kanina, yung susunugin ay walang ititira. Ano ang pagkakaiba nito doon sa Leviticus na inutos ng Diyos na pumatay sila at sa gabing iyon, ihawin sa apoy at kakainin nila yung sheep at wag magtitira. Ano ang pagkakaiba niyan? Baka yung tinutukoy mong walang ititira na kakainin yung Passover lamb. Yun nga. Ibig ko sabihin, kasi burn offering din yan eh. Okay. Susunugin mo rin yan bago mo kainin eh. Okay. Dito muna tayo sa Passover. Ito ay isa sa 7 pista mula spring to fall. Okay? Seasonal na pista to eh. Itong offering dito, pista to eh. Wala tong petsa. Personal relationship mo to sa Diyos. So, anytime to, no? Yung Diyos tumitingin siya sa puso ng tao. Bakit kailangan pa ng specific na offering or rituals na nire-require dun sa Old Testament? Doon lalabas yung puso mo eh. Paano mo, kung talagang nasa puso mo, gagawin mo. Madaya yung salita ng iba, no? Nasa puso ko naman eh. Pero tinatamad ka. Kung talaga nasa puso mo, labanan may laman mo. Kunwari sabi ko, tanong bulong anak. Kung talagang nasa puso mo, lalabanan ko, tinatamad ako eh. Pero lalabanan ko kasi nasa puso ko. At Brother Francis, paano mo ma-differentiate yung obligation at saka yung offering once na nagbibigay ka dun sa sa templo? 'Di ba? Kasi 'di ba yung mga Israelites may binibigay sila para sa mga Levites dun sa Old Testament, 'di ba? So far, dun sa part na yon, meron silang obligation na kailangan nilang ibigay yung 10th part. Doon naman sa offering, paano nila ma-differentiate yun? Or paano nila maihahain yun na maiisip nila na itong in-offer ko na to para na to sa sa Levites, parang ganun. Dito ako sa may Paranaque service road. Nakasulat na yan. Wala, tambay, walang pasaheros. Dito, ayaw ko pumunta ng kwan. Brother Jose, pakimute. Okay. So, nakasulat na yan doon sa literal na ritual. Babasahin nyo na lang. No? Ngayon, malalaman mo na may bahagi sila. Merong lahat-lahat sa Diyos. Merong yung para sa Diyos, ibibigay mo rin sa kapwa. Merong pa nga sa priest, merong pa nga hindi sa priest eh. Yung kapwa mo. So, yan ang sagot sa'yo na malalaman mo dahil nakasulat
Sinabi yan. Clarification mo na, Brother Francis. Doon sa paghahandog nila, kung sino yung may kasalanan, sino yung may dala ng handog, siya yung magkakatay. Oo. Merong sa birth. Oo, di ba? Oo. Ibig sabihin, Brother Francis, di ba si Kristo yung, siya ang Diyos yung pumatay kay Kristo? Oo. Paano mo ititipo yan na siya ang Diyos, wala namang kasalanan? Hindi, ibig sabihin, Yung pumatay kay Kristo. idandog ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Maghahandog din tayo sa Diyos. So, ano yung ihandog natin sa Diyos? Gagawa tayo talaga. Hindi ibig sabihin, sa traditional church, di ba, bahala na si pastor? Huwag akong kausapin mo si pastor. Pag na-convert mo si pastor, sasama ako sa'yo. Sinagot sa akin ng isang INC. So kung ikot-ikot na ang picture para sa mali ang sagot ng INC eh. Obligasyon ng bawat believer, patunayan. Hindi si pastor bahala. Baby ka ba? Kung baby ka, sige. Hindi ka naman habang buhay baby. Tagal-tagal mo na kahit sa INC eh. Tatamaan ko na yung mga Branhamites na yung quotationers. Ang gusto nila, habang buhay, bansot sila, spoon feeding sila. Ang gusto ni ang turo ng Diyos, frugal Branham. Hindi kayo pwede maging baby habang buhay. Kailangan lumago kayo, kaya nyo ng patunayan. Biblical ba to? Hindi. Sa umpisa, hindi mo pa kaya, spoon feed ka nga. Pero hindi pwede habang buhay, hindi mo kaya mag-compare. O yan rin sa church. Naging habang buhay, spoon feed na lang. Kailangan matuto na mag-compare, patunayan, tama. So, kailangan gumawa tayo. Hindi pwedeng minemorize mo lang ng tama. Ikaw mismo nagsaliksik, ikaw mismo nag-devotional time ka, binuksan mo lahat ng talata. Hindi si pastor lang magbubukas ng talata. Magbukas ka rin ng talata. Sa broadcast, mag-research din kayo, mag-contribute din kayo. Hindi na kayo taga-subo lang. Taga-pakain na rin kayo. Yan ang type niyan. Yan ang type niyan. So doon sa handog pansin sa handog, kailangan ikaw kumatay. May binanggit ka kanina, depende sa yaman nila. Pag sinabing yaman, ito, involved yung nito, yung salapi. May maganda revelation dito na kailangan kong banggitin. Nabanggit ko na pero ulitin ko. Kailangan makuha niyo to Diba? Kasi may nag-ooperate sa iglesia, may mga 10%, may mga gano'n. Lapit ka para maliwanag. Lapit. May ano rin, galing din sa mga pinaturing ko rin ng yaman yan eh. May mga nag-10%, mayroong offering lang na ayun sa kakayahan nila. Meron naman nagbibigay ng malaki, pero wala naman sa puso. May nagbibigay naman ng maliit, pero nakikit, sumusunod, masigasig naman sa Bisaya. Ganun ba? O saan tayo lugar niya? Okay, dito muna tayo sa laki at liit. Hindi na tumbok yung puso eh. Merong maliit dahil kinuripot niya. Meron din ganun. Diba, 30 pesos lang, ayaw pa bumili. Nalimutan na yung subscriber, nagkalimutan din yung mga nagpapaalala, no? Nangungontrata. Hindi na subscriber, inalok pa, bili ulit. Nagkalimutan. Kaya, another 30 pesos, ayaw nila gumastos. So, kinuripot yan, kinuripot. So, yan ang hindi mo nabanggit. Merong ganyan. Ibang topic yung malaki ang bigay, wala sa puso. Iba pa yung topic na maliit ang bigay, nasa puso, o wala sa puso. Ano yung wala sa puso? Merong maliit ang bigay, pero yan na yung pinakakayamanan niya. Kaya nasa puso. So, porsyento ito ng kayamanan
So, meron malaki yung bigay, pero limpak-limpak naman, mas malaki pa kaya niya ibigay. So, isang halimbawa yan ng sinseridad kung nasa puso. Gaano kalaking porsyento ba yan ng ano mo? Ng kita mo? So, tinitipid mo lang ang Diyos. Pwedeng mukhang malaki sa matang tao, pero kinuripot mo. Pwedeng maliit, pero higit pa dyan kaya mo, kaya kinuripot mo rin. So, another topic yan. Yung porsyento ng kaya mo, no? Hindi yung nasa puso. Madaya yung sasabihin mo nasa puso. Basta nasa puso ko ito. Isipin, mababaw ka pa. Okay. O iba na ito na yung gusto ko sabihin mas malalim. Pag mas mayaman ka sa lumantipan, dapat mas malaking handog mo. Porsyento na yan, ha? Tinipe ko yan sa spiritual. Siguro, di ba, marami pa ka ngayon nagdadrive, kumakayod, di ba? Siguro nagdadrive ka ngayon, Ricky, kumakayod ka kasi, bawat tao gusto umasenso sa pera, sa hanap buhay, sa ginhawa, sa lupa. Okay? Ngayon, ito ay hidden mystery na. Spoken word na to. Kung paanong lahat tayo gusto umasenso. Gusto rin ng Diyos, spiritually, gusto mo umasenso. Dati hindi nakakatawag, ngayon tatawag na. Dati hindi umaakbay, aakbay na sa anak. Dati walang, yan ang asenso. Walang reckoning, ngayon may reckoning na. Dati hindi kinalampag si David, ngayon kinakalampag na. Dati hindi naghahanap ng ka-network, ngayon naghahanap na ng ka-network. Ang asenso, may material na asenso, physical na asenso, meron tayong spiritual na asenso. Hindi na yan masyadong binanggit, understood na yan. Brother Francis, depende sa yaman mo. Brother Francis, kung lahat ng tao gusto umasenso, dapat lahat tayo gusto umasenso spiritually. Na yung handog mo hindi mababaw, paulit-ulit lang. Gusto natin lumaki pa yung handog mo. Yung kanina na binanggit natin, depende dun sa kalagayan ng tao. Yung offering kasi na, ang tipo ng offering, yan yung spiritual na ano mo sa Panginoon, yung kung gaano kakalakas sa Panginoon eh. So ngayon, di ba binanggit mo kanina, kahit maliit yung handog niya, kahit turtle dove yan o pigeons yan, basta nasa puso niya at willing siya sumunod eh. Susundin niya, gawin niya. 100% sa Diyos pa rin yan. Pero siyempre, ang ano doon, kung ito ay yung spirituality natin, so yung ordinary, na halimbawa mahirap tayo, ano yung ibig sabihin na mahirap sa kapisanan ng Israel? Wala silang pinagkakakitaan. So wala silang trabaho, walang ginagawa. So kaya ang ano nila, maliit lang at yung hindi katulad nung young bull, no? Napakalaki nung medyo mahal yun. So sa atin siguro yung sa sipag at yung sipag at paano tayo gumaganap sa Panginoon. Paano natin yan hinahabol, no? Paano natin gustong habulin sa Panginoon yung handog natin sa Kanya na gusto ba natin yung mas malaki o yung maliit lang? Tatanggapin sabi ko nga, may kinalaman din dun sa gifts, Brother Francis. Halimbawa, yung gifts, siyempre magkakaiba ng level, pero kung ano yung level na kaya mo sa Panginoon, kailangan pagsikapan mo na ihahandog mo din sa Panginoon. Pero so, nagsisikap ka. Oo, nagsisikap tayo. Halimbawa, kung tayo ay hindi pa natin kaya tong ganito, nandun pa tayo sa stage na halimbawa, yung tanong bulong, yung emergency abrahanda, sinisikap natin siya eh. Hindi kayo tamarin. Kapain yung puso nyo, tinatamad ba kayo? Magtanong, kaya nyo naman magtanong bulong. Ayaw nyo lang gawin. Nagmamatigas lang kayo, ninikulok lang kayo. Kapain yung puso nyo. Kapain yung puso nyo. Alam nyo yan eh. O sinasadya nyo, hindi. O hindi nyo kaya talaga. Dahil malayo kayo. Pero malapit lang. O nakatunga nga lang, naglalaro lang yung bata. O alam niya kung nagmamatigas kayo, o kaya nyo gawin, kaya nyo umabante, hindi sinadya nyo lang di umabante. Di ba? O.
So, yan yung tinatype ko yung kayamanan sa kasi lahat tayo nagsisikap yumaman eh. Lahat ba kayo nagsisikap spiritually yumaman? Okay? O sinasadya nyo? O iba naman, Diyos na yan eh. Gusto ko sa pera, ayoko lang sa spiritual. Kasi di ba si Job sa Old Testament, tuwing nagkakasala yung anak niya, nag-a-act siya sa high priest para anuhin yung mga kasalanan ng anak niya. Pero bakit hindi nagbago yung mga anak niya? Kahit lagi nagsisinopery yung tatay, tas namatay na nga sila. Pagkatapos, ano yung tinitipon yun sa mga magulang natin dito sa hukom sa natin, sa miyembro natin, sa atin mismo. O progressive. Pero ito sa akin, progressive revelation. Nasabi ko na to nakaraan. Kung ikaw ay nakakaintindi sa progressive hukom, sa PTA, then alam nyo yung pagkukulang ni Job. Alam nyo. Si Job, kumaga hindi na umabante sa parting yan. Nakatago na yan. Hindi na nakasulat sa Bible yan. Nakasulat sa Bible, siya ay walang mancha sa harap ng Diyos. Walang kapintasan. Yung walang kapintasan, defensive yan. Si Job malinis sa buhay niya. Pero kung napansin nyo, yung style ni Job, style ng maraming magulang ngayon. Ako na lang bahala. Huwag na lang siya ang magsagot. Huwag na lang siya ang gagawa. Ako na lang maghugas. Ako na lang magwawalis. Huwag na lang siya. Kung may alam kayo sa PTA, progressive revelation natin, maintindihan nyo, sagot na yan, Sister Dalaga. Bakit? Nagsakripisyo naman siya. O parang ganito, tinuturo na ngayong assert sa anak, dinadaan mo pa rin sa traditional na panalangin. Lord, patawarin mo yung kasalanan ng anak ko. Pero may nagturo na sa'yo eh. Ipaluin mo. Diba? Paluin mo. Utusan mo. Sila na. Yung abot ni Job, yung abot na traditional. Para bang hindi mo pinapansin yung nagturo sa'yo. Hindi ka nagkonsulta, ay, nagsarado ka. Sinusunod mo pa rin yung lumang traditional na revelation. Yung Chicks Comics Publications. Pinagpe-pray lang yung anak. Sino dito may Chicks, yung malilit na comics? May picture ng batang baby, ang tapang-tapang, parang si Cain. Yung parang pinapakita niya, napakasutil, baby pa, napakasutil na. Hindi dapat mabuhay yan sa Israel eh. Kung susundin na yung batas ha. So ang hidden revelation dyan, talagang may kapos si Job. Wala siyang kapintasan sa defensive yun, sa sarili niyang kasalanan. O, pero siya yung style, wag na yung anak ko mag-share comment list. Siya na yung gumawa ng thumbnail eh. Para bang ayaw mo umabante, ayaw mo pahirapan yung anak mo, ayaw mo bigyan ng ng paglago. Kasi ang abot mo carnal eh. Parang talagang bine-baby eh. Oh. Ayoko siya parusahan, bunganga lang. Ayoko siya, kasi lalong mali, hindi lalago yan. Oh. Ayoko siya umati ng church kasi, baka maulanan, mga ganyan. Pero, kung barkada naman, ay kailangan maarawan, kailangan maglaro sa labas. So, hindi patas, no? Baby eh. Okay lang worldly libang. Pero, ayoko higpitan pagdating sa So, marami sa atin na baby natin, anak natin. So, huwag kayo mag-design ng ganyan. Huwag kayo magsariling diskarte. Yan ang pagkakamali ni Job. Ito hindi na nakasulat sa Bible. Pero palo kay Job yun. Hindi yan nakasulat. Kaya pwede sabihin, dagdag lang tayo Pero kung may revelation ka sa PTA, maliwanag yan. Na baby niya yung anak niya. Kaya akala niya kaya sagutin sa ibang paraan. Pansamantala nasasagot. Hindi habang buhay. So hindi na nakasulat dyan. Pero tayong may alam sa PTA hukom, maliwanag na maliwanag yan. Leksyon sa atin dapat yung kay Job. Leksyon yan. Ibig sabihin nyo, kung hindi nakasulat sa Bible, parang type yan na parang hindi nyo nahahalata. Hindi nyo na napapansin. Parang akala nyo aksidente lang. Pero revelation to Revelation to hukom Revelation to PTA
Kaya nagkaganyan. Yung Mahalt Recollection, Revelation yan. At by the way, yung lay hands, no? Yung tipo ng lay hands, paki-explain mo, Brother Francis, bakit linilay hands yung, siyempre maghahandog, di ba? Ililay hands na yung head, bakit ilinilay hands yung hayop? Yung paglilay hand ng kamay ng piston sa animals is para 'di ba ma-transfer yung kasalanan dun sa hayop. Kung halimbawa daw ba si Cain hindi anak ng serpente, tatanggapin daw ba ng Diyos yung inoffer niya? Kung susundin mong ibang end time, oo. Kung susundin mo yung revelation natin na by foreknowledge o by yung nasa decision mo, hindi dahil kung ano yung dugo mo, no? Kung ano yung decision mo. Yan ang tunay na binhi mo before the foundation of the world. Yung foreknowledge ng Diyos sa'yo, yan ang tunay na binhi mo na tatanggapin mo siya. O doon kami banggaan ni Andrew eh. So, yung binhi ni Cain, hindi dahil sa dugo niya. Yung binhi ni Cain dahil sa decision niya. Pagka-Berean or pagka-Nicolaitan. Genesis 4:7. So, yun ang sagot. Babalik yan sa predestination. Babalik yan sa binhi. Sabi ni Andrew, gusto ko lang ibulga yung turo niya na baka marami rin naniniwala sa ganito eh. Kaya ka pinili kasi may binhi ka. Parang hindi kontrolado ng Diyos kung may binhi ka o wala. Bakit mo kailangan sunog ang paghahandog? Ang sunog ay type ng impyerno. Type ng sunog sa kasalanan, paglilinis. Parang binuli sa apoy, di ba? May tansong binuli sa apoy. Sunog din yun eh. Yung ginto, paano mo makukuha yung ginto? Susunugin mo rin yung iron ore para mahiwala yung bakal, yung So maraming type yung sunog. May cleansing. Yung usok umaakit, type din na rapture, type din na ng panalangin yan. So maraming type yung sunog. Sabi nga ni Kristo, lahat ay lilinisin sa pamagitan ng apoy. Itong mundo nalinis na sa tubig. Yan yung type ng golden laver na Then yung sunog, type din yan ng susunugin tong mundo sa apoy. Bago sinunog yung hayop, nilinis na muna sa tubig yan eh. So yan yung maraming type na sunog. No? So may hirap din tayo. Yung hirap natin sa paglilingkod, yan na sunog. Okay. O sige. Kunwari, may rebuke na umiinit ang pakiramdam nyo. Sunog din yun. Apoy na Espiritu Santo yun sa puso natin. Yung Diyos ay apoy. All-consuming fire. Yan na sunog. Para maging kayo malinis. Okay, balik tayo sa ating Dito na tayo sa natitirang mga handog. Ano po yung pinagkaiba ng sin offering or chata at yung guilt offering or asham sa Leviticus? Hebrew word yung sinasabi mo. Yung isa sin offering, chat. Yung pangalawang binanggit mo, guilt. Okay. So, itong sin, may kinalaman to sa relationship mo sa Diyos. Pero nagpapagamit ka ng hukom, no? Yung talagang involved yung tao. Sa burn kasi hindi involved masyadong tao. Sa type and shadow lang niya. Itong guilt, kapwa mo na to eh. Atraso mo sa kapwa. Tama ba ako? Barmenan, Jerry, at yung mga nagsaliksik. Ito, atraso sa kapwa. Yung sin offering ka, atraso mo sa Diyos yan. Itong guilt, atraso mo sa kapwa yan. Ano yung ritual na ginagawa sa guilt or trespass offering? Sige. Mandatory daw to para sa mga kasalanang may kinalaman sa panlilinlang o pagnanakaw o paglabag sa pangabanal na bagay ng Diyos. At yung sinasacrifice nila
RAM daw na walang kapintasan o tapos kailangan nilang ibalik yung ng nagkasala yung halaga ng ninakaw o nasirang bagay. Dagdag pa ng 20%. Tas pagkatapos iaalay na yung RAM sa Diyos. Tas yung taba sinusunog sa altar. Tas yung natitirang karne kakainin ng mga pare sa loob ng temple. Dapat pala ibalik sa akin na may 20% plus. Anyway, pero very yan ba enough para umabot yan? Anyway, ito ay relationship sa kapwa. Hindi nakasulat dito pero hukom to eh. Hukom ministry to eh. Meron ba tayong atraso sa kapwa? Meron din sa Bible yan sa New Testament. Pero hindi na babanggit saltang hukom. Nababanggit lang na merong saksi. O kaya yung buong kongregasyon. So ano to? Meron tayong type and shadow na tayo. Ang ritual niya, hindi mo nabanggit yung ritual pala, no? Pero nakasulat naman dito, basahin nyo na lang. Application na tayo. Ang guilt offering, trespass offering, tanong ni David, ng pagkakaiba sa sin, yung sin sa Diyos, yung trespass sa kapwa. So meron kang nagawa o ginawa sa'yo na agrabyado. Kung ikaw ay naagrabyado, merong pagsasauli. Hindi nakaw, halimbawa lang yung nakaw eh. Diba? Although may literal ding nakaw sa atin. So, papasok ang hukom dyan. So, itong offering, ibig sabihin, obligado, sabi nga niya, obligado. Bawat tao na nagkakasala sa isa't isa, obligado lumapit sa Diyos, lumapit sa high priest, maghandog. Yung handog nila para malinis. Kasama sa handog na yun, maibalik mo yung na-atraso mo. Sa abot ng kaya mo, ibalik mo. At least man lang umamin ka, no? Sorry, brad, hindi ko na maibabalik ang million mo eh. So, wala man lang sorry, galit pa sa akin. So, ang gagawa na nakagawa niya, may utang din yan. So, ibig sabihin, dapat kung susundin natin to, kung kabanalan sa Diyos, nakasulat to sa Bagong Tipan eh, makipag-ayusan ka. Reconcile ka, humingi ka ng tawad. Kahit hindi mo pa kayang ibalik, much less 20% plus, at least man lang, umamin ka, magpakumbaba ka, huwag ka magmatigas na yung inagrabyado na yung pay masama. Okay. So, ibig sabihin, meron to sa church. May hukom ministry talaga sa church. Yung step ng gagawin niya, una, i-identify daw yung mali ng tao. Whether mali doon sa tao or mali niya sa Diyos. Whether unintentional o nagsinungaling siya o nagnakaw siya o kumuha siya ng property. Din ang gagawin doon sa taong yun. May parang may tawag danyos. Ang tawag doon yung ano bang tawag doon? Tinuruan ko yung isa kong minamahal na kapatid na ayaw na akong kausapin na tutulungan kita makabalik sa Diyos. Dahil umaapaw naman ng kakayanan mo. Ikaw na yung magbalik para pakita mo lang sa Diyos, sincero ka. Na hindi mo sinasadya na hawakan mo yung tao, huwag na ibalik yung pera. So, ikaw magbalik para ipakita mo lang sa Diyos. Kasi may kakayanan ka eh. Sinabi ko yun sa kanya. Ibig sabihin, kailangan sabihin natin sa tao, huwag natin itago. Ayoko sabihin sa kanya yung mali niya, ang yaman-yaman niya eh. Huwag tayo matakot dun sa tao. Kung mahal natin yung kapatid, gusto kitang tulungan makabalik sa Diyos. May kasalanan ka, di mo lang alam. Magpropeta Nathan kayo kay David. Yung iba natatakot sabihan si David, mali yung ginagawa niya eh. Si Propeta Nathan lang may lakas loob sabihin kay David, alam mo ba, ang dami-dami mong tupa, kinuha pa yung nag-iisang tupa ng iba. Umiyak tuloy si David, nakabalik sa Diyos. Huwag tayo matakot sabihin doon sa kapatid na magkakasala siya. Huwag tayo matakot.
Dahil lang mayaman siya. Sabihin natin yung mali niya para makabalik siya sa Diyos. Yan yung utos dun sa Leviticus. Kailangan malaman ng tao yung mali niya. Then turuan siya paano siya makabawi. Kung kaya mo bang ibalik yung ano. Ikaw na lang yung sumagot kasi ikaw na yung nagpahamak eh. Oh. Hindi lang pera yung pinahamak mo. Pinahamak mo makakaluluwa ng tao. Ang daming nagnekulaita. Ang daming nangulunyan. Ang daming nabuntis. Dahil lang dun sa turo mo na wag na makinig. Wag na magsariling diskarte na lang. Sundin ang sariling puso. Kailangan pakita, sabihin nyo, kung mahal nyo yung kapatid ha. Kung may pag-ibig kayo sa kanya. Ang tunay na pag-ibig, hindi siya sikreto yan. Ang tunay na pag-ibig, lalapitan, bubulungan siya niyan. Oh. Kung natatakot kayo, baka kulang pa yung pag-ibig nyo sa kanya. Di ba? So, kung mahal nyo siya, sabi sa Bible yan eh. Oh, magdala ng saksi. Kung di buong kongregasyon na. Kung buong kongregasyon, ibig sabihin, buong kongregasyon nagmamahal sa kanya. Sa mali ka, Brad, dyan, no? Papakita namin mali mo. Huwag ka na tumakas. Di porke malaki ang ano mo. Ang natuturuan mo, takas ka na. Mami ka pa rin. Kung mahal mo Diyos. Para hindi masaya lahat ng mga paghihirap mo sa paglilingkod. Okay. Sige, so mas malaking kasalanan ni Nicoleta kaysa pera eh. Sintomas na lang yung pera. Pero pwede mapakita mo sa Diyos, sincero ka. Sa abot ng kaya mo, balik mo. Diba? Sa abot ng kaya mo, balik mo. Huwag mo nang liitan. Kaya-kaya mo yung malaki, tapos niliitan mo. Barya lang binigay mo. Okay. Sige, so Bargery. Maganda yung tanong na natatalaka ito. Pag tinatamaan, apply sa buhay natin, makita niyo yung application. Tulungan niyo bawat isa makalapit sa Diyos kasi pakita kung may nagkakamali. Okay? May pag-ibig yung pag-ano. Di ba sa sin offering, ang ino-offer nila na ram o kambing yung talagang magandang klase, matataba, maganda, maayos, maluluan. Ano po ang tipo nito? Ang pong ibig sabihin ng offering na to? Ano ba yung significant spiritual? Huwag ka maghahandog ng pingkaw. I-type natin sa atin ngayon. Kaya mo naman, wag mo na maghugas ng plato. Kaya mo naman, wag mo na mag-drive. Kaya mo muna, kunwari parado mo na sa gilid. Kaya mo naman na kontakin yung anak, utusan sila kahit malayo ka. Meron ka bang kayang gawin, pero hindi mo lang ginawa. Meron kasi dito, oras na nga ng whether opisina or inutusan na nga magulang eh. Oras ng opisina, dito kaya, hindi yan oras ng pagwawalis. Inutusan ko yung magwalis sa ibang oras. Pero sabi, hindi na ginawa sa oras na yun. Kaya sa oras ng opisina, doon magwawalis. Kasi inutusan kami magwawalis ngayon eh. Yan yung pingkaw. Kaya mo makinig, hindi ka naman nakinig. Kaya mo mag-focus, hindi ka naman nag-focus. Kaya mo magtanong bulong, hindi ka nagtanong bulong. Kaya mo mag-unmute, hindi ka nag-unmute. Kaya mo naman mag-amen. Kaya mo na sumagot ng yes or no, hindi ka sumasagot. Yan yung mga pingkaw. Ano yung the best? Kaya ko naman, gawin ko na. Bakit kayo pagkakait? Hindi naman to pera eh. Kaya ko naman buklatin ng verse. Kaya ko naman utusan yung anak ko. Kaya ko naman itanong bulong anak ko. Kaya ko naman utusan sila magpares-pares. Piningkaw mo kung kaya mo, ayaw mo lang gawin. Sabihin, may laman pa tayo, no? Tinatamad pa tayo. Matigas pa yung puso natin. Yan ang pingkaw. So, ibig sabihin, hindi pa tayo full surrender. Full surrender. Ang full surrender, at least ipantay mo na, dapat higit pa sa school, sa katrabaho eh. Sa school, trabaho, hindi pwedeng hindi ka full attention. Baka mabangga ka. Baka mahulog ang LRT. Baka makasagasa ka. Baka masunog yung sinaing. Baka bumagsak ka sa school. Bumagsak ka sa online class. Meron tayong itong pingkaw natin ngayon,
Yan yung tinatawag kong Diyos-Diyosan. Minsan, yung para sa Diyos, pinag-iinteresan pa natin. Ay, ang ganda-ganda ng kordero na to. Huwag na lang ito yung handog ko. Hanap ako ng mamalapit na mamatay. Yan ang handog ko. Kaya ganun sa atin. Do we give our best? Binigay na ba natin yung the best natin? O kinukuripot natin ang Diyos? Inalimba ko yung pera kanina tinong ni Ricky. May nagbigay na maliit pero nasa puso naman. Sabi ko sa ano yung nasa puso? Yan ay pinakakayamanan niya. Inalimba ni Kristo. Itong mahirap na babae, nung nagbigay ng isang kusing, yan ay pinakapera niya. Yan ay pinakaipon niya sa limos niya. Pero yung nagbigay ng malaki-laki, hindi pa yan yung pinakamalaking porsyento sa kayamanan niya. So puso tayo. Talaga bang nagsakripisyo ka? Did you give your best? So sa atin, hindi lang pera, no? Hindi ito mainly pera. Ang ibang denomination, focus sa pera. Ito sa sakripisyo natin. Yung pagkaberehan natin, naglaan ba tayong oras kahit hindi mo tawaging EA nagkumpara ka ba? Inalam mo ba yung version ng iba sa version natin? Nag-share ka ba? Merong mga simpleng paraan ng pag-share. PM lang. Of course, iba pa yung personal kakausapin mo, pag-usapan mo. Yung pamilya mo, inassert mo na ba? Baka meron pa sa atin, hindi pa sinusurrender yung pamilya niya, no? Ina-assert yung pamilya niya. Kaya mo na ba magpabasa? O kaya na ba, sino dito yung pamilya pwede kong banggitin? Si Lucy, kaya niya magpabasa sa pamangkin niya. Pwede niya, sa apo niya. Chris, Dennis, Dayan. Pwede rin magtanong sa next step ng E8 saka babad. Lahat yan, marami yan. Kaya mo ba umabante? Ayaw mo lang? Kunwari, Kadesbar na yan, lapit na. Pasok na sa promised land. Hindi, saka na. Ikot mo na ako sa desierto. O yan yung between Pinkaw and pinaka the best. Okay? Yung the best, kaya mo yun. Kaya mo yun. Yung Pinkaw, kinuripot mo. Kaya mo pero kinuripot mo. Hindi pa tayo pera pinag-usapan natin unmute. Sumagot lang, yes or no, mga et cetera. Ganyan. Magtanong bulong lang. Gawin lang sa anak. No? Okay. Kaya yan yung tanong mo na bakit merong Pinkaw, merong the best. Yan. Okay. So maganda yung tanong sa trespass. May related sa trespass pero hindi to trespass eh. Yung fellowship. I-grant yung forgiveness after the priest made atonement with Ram yung gagamitin. Yung guilt ay ipo-forgive. Pati bukod dun sa forgiveness, kailangan din mabalik yung relationship. So may parang medyo may dun sa peace or fellowship, no? Parang yung mo sa fellowship mo dun sa kapatiran mo, dun sa sa ginawa niya ng masama, dun sa kung saan siya nagkamali, no? So kailangan daw maibalik yung relationship doon. So reconcile. Oo, may reconciliation. So yun yung restoration essential yan, sabi doon. At full restitution nung kung ano yung ginawa ng tao. At yung role ng priest ay siya yung parang magiging middleman o tawag doon. Parang hukom nga, tagapamagitan. Siya dadaan sa kanya yon at sa kanya din dadaan para mapatawad din siya. Oo. So walang sariling diskarte, maliban matured hukom ka. Of course, yung traditional, hindi pa abot yung hukom, pwede kayo. Pero hindi bawal lang kayo. Mag-report pa rin kayo sa high priest. Magkonsulta pa rin kayo sa hukom, hindi pa kayo matured na hukom. Magkonsulta kayo sa hukom o ano pa yung kulang, di ba? Kasi iba kung nagpatawad, TY. Alam mo yung TY, hindi lahat ng oras mabuti. Kasi hindi natututo yung tao. Sa traditional ang TY, wala nang correction yan eh. Patawad agad kahit hindi nakukorek yung tao. O traditional ministry yan kasi
hindi mo paabot paano i-correct yung tao. Pero kung abot mo na ang tunay na pagpapatawad, ang tunay na reconciliation, makukorek din yung tao. Kaya may priest dadaan talaga sa hukom Kung hindi ka dumaan sa hukom, nagpasensyahan lang kayo, hindi kayo nakukorek, di ba? Kailangan makorek. So, ang purpose ng hukom, umabante, makorek. Hindi to pang laman na sariling diskarte na hindi ayos tayo. Pwede kayo magtakipan din ng kasalanan. Yung mag-asawa, pwedeng ganun. May mali si Mr., may mali si Mrs. Tapos wala lang, di pasensyahan lang. Sa traditional ministry, ganun. Sa progressive ministry, hindi hukom kita para makorek ka. O hindi dahil away tayo, kundi mahal kita. Ang pagtabi ni Cain ay depende sa decision niya. Oo. Tama? Oo. Ano yung basihan? Kasi nagdesisyon si Cain Oo nga, na magandong. Oo. Oy, bakit pa rin hindi tinanggap kung desisyon ng basihan? Ayaw niya sumunod. Genesis 4:7. Ano yung Ayaw anong niya. inuutos na hindi sinunod ni Cain? Yung dati na nilang ginagawa, yung susunugin na hayop. Saan? Nagsariling Saan diskarte nakasulat? siya. Hindi yan nakasulat. Pero spoken word revelation yan, hidden mystery yan. Nung kinatay ng Diyos yung hayop, ginagawa na nila yan. Nila Adan at Eva, then pati si Cain at Abel. Yung nabasa doon na umabot sila sa edad na sila na yung kusang gagawa. Nagsariling diskarte si Cain. Bibigyan siya ng Diyos ng chance Kung tamang ginawa mo, tatanggapin ko rin yan. Ibig sabihin, ayaw lang ni Cain sundin yung instruction ng Diyos. Gusto niya ibahin. Dati naman niya nagagawa Alam niya yung tamang gusto ng Diyos gawin. Ito hindi naturo sa end time, no? Ang sa end time, parang tsambahan nagtama lang yung may revelation si Abel. Yeah, parang first time nila yan First time ni Abel, first time ni Cain. Brother Francis, may verse yan. Gusto mo ba? Kaya nga. Sige. Ito yung sabi doon sa Genesis 4:3. In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. So may process of time kung kailan sila handog na yung fruit of the ground. So may process of time na tinuruan yan sila. yung verse ko na nagkaedad na kaya na mag-usa. Yan na yung ayaw magkusa. Pero yung ibig sabihin ko, kusa na yun. Pero yung kusa niya sariling diskarte Oo. Yan yung verse na nagkaedad na sila. Mahabang panahon yan. Oo, nagkaedad na sila. So, sa end time, hindi to, masyadong maliwanag. Sa ba inuutos yun o kay Adan inuutos? Sa lahat yan, sa buong pamilya yan. Siyempre, bata pa, bilang baby, hindi pa nila magagawa yan. Pero habang lumalaki, nakikita nila yan at tumutulong sila dyan. So, katulad ng anak natin, tumutulong sa bahay, no? Tumutulong sila dyan. Alam ni Cain yung gagawin. Kasi doon sa 4:7, alam niya Hindi yan nanghuhula. Yan yung abot ng end time, nanghuhula lang sila. Pero in reality, hindi yan nanghuhula. Ang end time, kulang yung paliwanag lang sa revelation. May revelation si Abel, walang revelation si Cain. Ang revelation pala dito, obedience. Huwag mo patigasin ang puso mo. Ang revelation paliwanag sa end time, tsambahan, makulaan mo kung ano yung gusto ng Diyos. Hanggang pa doon pa lang yung paliwanag nila Kahit kay Jackson, nabasa ko yan. Hanggang doon pala So, dito sa progressive natin, ang tunay na revelation, obedience. Alam na ni Cain ano yung gusto ng Diyos. Pareho nilang alam, pareho nilang nagagawa. Gusto niya mag-iba. Gusto niya mag-self-righteous. Yung sariling diskarte. Pinipilit niya yung paraan niya tanggapin ng Diyos. So, hinihintay siya ng Diyos na magbago. Binibigyan kita ng chance. Di ba parang Gawin mo yung tama. parehas lang din sa atin na para bagang pinipilit natin yung gusto natin na akala natin yun ay tama? Tama, exactly. Kung ano yung nangyari dati, nangyari sa atin ngayon, na
sariling diskarte versus magbereyan ka, magpakumbaba ka, alamin mo yung gusto ng Diyos. Patunayan natin, gusto ba ng Diyos na may assert o gusto ng Diyos pabayaan mo, amu-amuin mo. Mga ganyan, maraming halimbawa yan sa buhay natin eh. Gusto ba ng Diyos, magbuklat ka ng Bible, patunayan mo, gusto ng Diyos, makinig ka na lang. So ito Habang yung buhay, tanong ko. yan. Ito yung tanong ko. Paano natin malalaman na itong ginagawa natin ay gusto ng Diyos o gusto lang natin? Madaling patunayan nga eh. Kaya nga hinalibawa ko na yan eh. Paano? Kaya ba natin patunayan na dapat tayo magsaliksik o hindi? Oh. Yung iba wala na saliksik, di ba? Kung ano lang sinabi, huwag ka makinig dyan. So, kalooban ba ng Diyos? Kaya natin patunayan. Kasi napaka-basic yan eh. Napaka-basic yan eh. Kaya ba natin patunayan? Kailangan mag-assert ng magulang. Biblically and by evidence din sa bunga. Kaya ba, malalaman natin yung mga napaka-basic na bagay, malalaman. Kaya ba natin malaman, kailangan tayo magpabautismo? Malalaman ba natin na kailangan Jesus na ang bibigkasin, hindi Father, Son, Holy Ghost? So, maraming bagay kaya natin malaman. So, pagdating sa hukom, pagdating sa PTA, pagkabereyan, pagdating sa mga doktrina. So, lahat yan, yung mga importanteng kailangan gawin, kaya natin malaman. So, halimbawa si Cain, alam niya, nagmamatigas lang siya eh. Yan ang revelation, hindi tsambahan kung nahulaan mo, hindi. Ang revelation, magpakumbaba ka. Yung puso mo, mag-surrender ka sa Diyos. Mag-obey ka muna. Kahit robot ka muna, mag-obey ka muna. Yan. Kunwari, yan, hindi mo pa, wala ka pang counter, huwag ka muna magmarunong, sunod ka muna hanggang pag pinahayagan ka ng Diyos mas malalim, sige, saka na. Maaga-aga pa, hindi mo pa alam yung detalye. Gusto mo agad magsariling diskarte. So, nangyari sa atin yan. Yung leksyon ni Cain, leksyon din natin. Pagdating doon sa handog doon sa priests, parehong-pareho yun. Parang continuation lang yan nung kay Cain. Continuation lang yan. Paano sila maghandog? Gusto mo ba isariling diskarte? Gusto mo ba ipingkaw? Sinabi niya, huwag mo ipingkaw eh. Diba? Yung kay Cain, hindi yan pingkaw, the best of the ground yan, pero sariling diskarte pa rin. Si Saul, sabi, patayin mo. Hindi niya pinatay. Kasi, parang tekain, no? Hindi, magaganda eh. Baka pwede tanggapin na lang Diyos itong magagandang hayop na to. Hindi, ang utos patayin eh. Bakit hindi ba may instruction? Diba? So, ganyan din. May instruction dyan. Halimbawa lang, hanggang ngayon sa atin yan. So, bilang bereyan ba, kalooban ba, ito, na kailangan tayo maghukom, kailangan tayo mag-PTA, kalooban ba, kailangan tayo magbereyan. O spoon feed na lang. Porke ba tinanggap natin spoon feed habang buhay ganun? O gusto ng Diyos lumago ka, hindi ka na bata. Kailangan magano ka na. Kung paano umaasenso sa hanap buhay sa pag-aaral, karera, ganyan din. Asenso naman tayo sa spiritual. Masigit pa yun. So, magandang type si Cain. Konektado rin dito. So, yun. So, stepping stone natin yung end time message na walang revelation si Cain. May revelation si Abel. Pero, detalye na natin. Ano yung revelation? Obedience. Huwag magmatigas ng puso. Bereyan, no? Nung nakasala si Batadan, isang busy silang pero pumasok yung kamatayan. Kumbaga, hindi pinapalampas ng Diyos. Pero bakit ito sa mga Hudyo? Sabi daw 70 times sila nagkasala dahil sa backslide yung puso nila, tapos yung lupa hindi na pinapahinga. Bakit hinayaan ng Diyos na umabot sa ganung kahaba? Bakit hinayaan niya? Magbibigay ng revelation sa atin tungkol sa 70 weeks. Magbibigay din ng revelation sa atin. Pinapatagal niya eh. May palo din ng Diyos. Huwag mo isipin, walang palo yung Diyos dun. Ang shortcut na lang, yung 70 times 7, mensahe para sa atin yun. Tayo makikinabang dyan bago yung Hudyo.
Yung Diyos sa kanila lang na maintindihan yan. Tayong nakikinabang yan. So, bakit may figure na ganyan? No? So, hindi lang dahil mapagpahinod ang Diyos, pasensyoso ang Diyos. Namamalo din ang Diyos. Akala mo walang palo dun sa 70 weeks. May palo yan eh. So, binanggit ni Kristo 70 times 7. Yan yung susi natin para makonekta doon sa 70 weeks of Daniel. Yung hukom, yung palo, yung disiplina. So, yung pahinuhod. Wala ka nang mabawasang 70 times 7 patawad doon sa lumantipan. Binanggit lang ni Kristo para konektado yung hukom doon sa 70 weeks sa Israel. Konektado din sa atin. Ano may mga type niyan. So, napakarami, no? Di ba nung namatay si Kristo, nahapak yung templo. Ibig sabihin na kailangan doon ka na, si Kristo na, hindi na sa templo. Kasi siya na yung tagapamagitan. Pero bakit doon sa tribulation, pinapahintulot pa rin yung paghahandog? Ibig sabihin, tanong ko, sinasangayunan ba ng two prophet yun? Kasi progressive na eh. Di ba? Kasi, ubaga, nahandog na si Kristo, tapos na eh. Sinasangayunan ng true prophet kasi pinapakilala nila yung katuparan yan kay Kristo. Di ba tayo, nagbabanggit pa tayo ngayon ng mga nakalipas. Kasi sinasabi natin yung type, yung katuparan. So yung true prophet, kailangan nila ikwento yan para, kahit ginagawa nga nila yan eh. Ginagawa nila yan para ipakilala si Kristo. Yan nga yung purpose, kaya nga sila may ganyan in the first place eh. Hindi lang nila nakuha noon. Diyan lang nila nakukuha sa last week of Daniel na lahat pala ng pinagagawa nila para kay Kristo. Nung tumanggap yung 144,000 na natitira, tuloy-tuloy pa rin ba yung paghahandog nila? Natanggap nila si Kristo eh. Pero ang tanong ko, halimbawa lang kung hindi pinapatigil ng nakaupo, kung natanggap nila si Kristo na si Kristo yung namatay dahil sa kanila, itutuloy pa ba nila yung paghahandog? Sa 3 and up. Sa first 3 and up. Sa second 3 and up. Patitigilan yan sa second 3 and up eh. Itutuloy nila yan. Pero, patitigilin kasi nabulgar na siya eh. Kung di siya nabulgar, hindi niya patitigilin yan. Hindi, ang tanong ko nga ba dire, halimbawa lang hindi nga pinatigil nung nakaupo. Sinagot na kita, hindi niya patitigilin kung hindi siya nabulgar. Kung another topic, kung tinanggap nila si Kristo, titigil ba sila? Hindi rin sila titigil. Sa milenyo, meron pa rin yan. Maghahandog pa rin sila? Magkakatay pa rin sila? May nakalagay, Pastor, Brother Jose, may talata yan si Karaya 14. Lahat ng bansa pupunta doon sa Israel, tapos may dambana doon. So pagkatapos ng last week of Daniel, sa millennium, the rest of Israel naman yun. Hindi nila abot eh. Ang nakaabot lang dyan, 144. Hindi pa abot ng the rest of Israel. Hindi pa reconcile ang buong Israel. Ang na-reconcile lang, 144. Hindi pa tapos ang last week eh. Kailan matapos ang last week bago sila ma-reconcile sa Diyos. Hindi pa nila kilala si Kristo. Hindi pa kilala ng buong Israel, yung sheep group o kahit yung nation of Israel, Revelation 12 woman. Hindi pa nila kilala si Kristo yung katuparan sa kautusan. Ang naunang nakakilala ay first fruit 144. So kung pakinggan nyo yung broadcast ko sa 70 weeks, kailangan matapos ang 70 weeks, which is kasama yung last week, bago yung buong Israel, which is millennium na yan. Sa millennium na nila, unti-unti mapag-aralan, siya pala, ikaw pala, ating Panginoon. Si Kristo pala yung ang inuuwi ng lahat ng ito. Ang tinuturo ng lahat ng ito. So, kailangan mauna tayo makita na natin. Para, una tayo makinabang. So, huli na nila makuha, millennium na nila makuha yung pakinabang. Last week of Daniel, 144 lang muna. Yan. Makuha yung pakinabang. Kunin natin pakinabang. Mas malalim yung pakinabang natin kasi may mga type sa church eh. Sila, wala na silang oras dyan. Makikita lang na parang pahabol pa lang sila eh. Yan.
Na hindi natin nabanggit dito. Hindi pa nabanggit yung meal, hindi pa nabanggit yung peace. So, kwento lang, dali, mabilis. So, Yung preparation niya, yung male or female na animal, na cattle, it's either cattle, sheep, goat, and sometimes bread. Na hindi natin nabanggit dito. Hindi pa nabanggit yung meal, hindi pa nabanggit yung peace. So, kwento lang, dali, mabilis. yung type nito, yung gratitude and thanksgiving. So ito yung expression na pagpapasalamat natin sa Diyos sa kabutihan niya sa lahat ng mga blessing na natatanggap natin. At ang isa pa dyan, voluntary na. Ang peace ay fellowship din. So it symbolize na yung state of peace and harmony with God and with other, yung brethren o yung sa ating kapatiran. So kasama dun sa peace yung fellowship. Then, ang isa pa dito, yung purpose din ito na type sa atin, mayroon tayong vows and voluntary offering. So, ito yung voluntary act ng devotion natin na pinupulfill natin yung offering na yan as vow sa Diyos. So, mayroong and fellowship offering. So, yun lang. Itong meal offering sa Diyos to, no? Itong peace offering sa Diyos at sa kapwa. Itong peace offering, parang sa fellowship natin, meron tayong sa Feast of Tabernacles, yung sharing sa isa't isa, ampun-ampun sa isa't isa. Ito yung pakikipagkapwa natin sa kapwa manampalataya kahit sa tagalabas. Kasi yung meal offering, hindi siya dapat live-in. So, piniprepare siya unleavened. Fine flour. Tapos, may salt din ito, sabi doon. At may oil. isa pa, may oil, no? Yung olive oil at may frankincense. Anong tipo ng mga yan? Ito yung unleavened bread. Pag walang leaven, unleavened bread to. Di ba meron tayong Feast of Unleavened Bread? Ibang pista ng araw yan, no? Itong meal offering, sa Diyos to. Sa kwento nila yung fine flour, katawan ni Kristo. Yung oil, Holy Spirit. Paliwanag nila, no? Okay lang yan, kasi it's your relationship with God, itong meal offering. Itong peace offering, it's not just relationship with God, but your relationship with men. So, itong meal offering, pwede natin halimbawa na PDT mo. Pero itong peace offering, ito na yung LCM PTA Progressive Ministry. Itong peace offering, meron ka related na sa kapwa. Itong meal offering, it's between you and God. Ano yung pinagkaiba niya sa birth? Yung birth, sin, may utang ka pa, may atraso ka. Yung trespass, may atraso ka. Ito wala kang atraso eh. Bonus na to, nag-progressive ka na, nag-graduate ka na. Ano ka na? Bayad ka, extra mo na to. Kumbaga, ipunan na lang reward to. Itong meal sa Diyos, itong peace sa kapwa. Shortcut na lang to, no? Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang patuloy na makapag-aral, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, patuloy na dinadalangin po namin ang workshop, Panginoon. Patuloy na hinihiling po namin naman na pagkalooban mo kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang patuloy na magawa po namin ang ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nangihina, na patuloy na palakasin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa pag-iingat mo po sa amin, sa mga salita mo na aming napag-aral. Nawa'y patuloy na magamit po namin ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, lalong-lalo na sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasalamatan. Lahat ng ito ay dalangin po namin. Inihiling po namin ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen.